nangyayari. Nakatakot-takot. Isang gabi, habang nasa burol pa ang tiyo ko, nasa mesa lang ako noon nakaupo dahil nag-aantay na maluto ang niluluto ng nanay ko doon sa kusina. At ang tatay ko naman ay nasa sala lang nakaupo. Habang nagluluto ang nanay ko, ay napasigaw ito bigla dahil biglang pumutok ang ilaw namin sa kusina. Ang sabi ng nanay ko, na takot na takot, "Uy, Tonyo, wag mo naman akong takutin. Alam kong ikaw yan." Kaya napatakbo ang tatay ko patungo sa kusina. At ako naman ay di makatayo sa kinaupuan ko para akong natigilan. Dahil yung tiyo ko noong buhay pa siya, doon kasi siya dumadaan sa kusina namin kung pupunta siya sa bahay namin. At lagi rin niya ginugulat ang nanay ko. Nang sumunod na naman ng gabi, umuwi ako sa bahay namin galing sa burol ng tiyo ko dahil inaantok na ako sa panahong yun. At ako lang ang mag-isa na umuwi sa bahay. Nang pagdating ko ay okay pa naman, pero noong nakahiga na ako sa kwarto namin, may narinig ako may naglalakad sa kusina namin. Kaya tinawag ko, baka ang nanay ko lang na umuwi na, pero walang sumasagot sa mga tawag ko. Kaya bumaba ako para tingnan ito. Nang pagtingin ko ay wala namang tao sa kusina. Kaya kinilabutan ang buo kong katawan at ilang sandali biglang namatay ang ilaw namin. Kaya kinapakapa ko yung switch ng ilaw namin dahil sobrang madilim. Ngunit ilang sandali ay bigla itong umilaw ulit at bigla namang namamatay hanggang patay sindi na ito. At dahil sa takot ko, napatakbo ako palabas ng bahay namin at bumalik na lang ako doon sa burol ng tiyo ko at sinabihan ko agad ang nanay at tatay ko. Kaya ang sabi ng nanay at tatay ko, kausapin mo ang tiyo mo. Kaya kinausap ko agad ang tiyo ko na nasa loob pa ng kabaong. Simula noon ay hindi na siya nagparamdam. Nang dumating na ang araw ng libing niya, habang papunta kami sa sementeryo, iyak ng iyak yung dalawa niyang anak, na ang isa ay 6 years old at ang isa naman ay 8 years old. At habang papalapit na kami sa sementeryo, biglang dumugo ang ilong niyang anak na lalaki na 8 years old at pulang-pula ang mukha nito at sobrang lakas ng tagas ng dugo sa ilong. Kaya tinanong namin kung okay lang ba siya. Ang sabi ng bata, ang bigat raw ng pakiramdam niya. Para daw may nakasakay sa kanya. Kaya sinabihan siya ng tiya ko na baka ayaw ng tatay mo na umiyak ka. Pero iyak ng iyak pa rin ang pinsan ko. Sobrang naawa talaga ako sa mga pinsan kong yun. Lumipas ng ilang linggo ay dumating bigla ang nanay nila galing Cebu. At pagkatapos ay dinala na sila sa pag-uwi nito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng tatay ni Rico. Ang kanyang tatay ay isang manunuba pero kumukuha ng katas ng niyog para gawing alak. Nagkwento ang tatay ni Rico tungkol sa napatay nitong aswang at kung paano niya ito napatay. At seryosong nakikinig si Rico sa kanyang tatay habang ito'y nagkukwento. Nangyari ang lahat ng to doon mismo sa lugar na tinatawag na Kauswagan. Mga bandang alas 3 raw ng madaling araw noon at bilog na bilog ang buwan sa panahong yun at sobrang maliwanag raw ito. Sa di kalayuan may napansin siyang babae na nakaupo
sa may daan. Dahil nasisinagan ito ng buwan, ipinagwalang bahala niya lang ito at agad na umakyat sa puno ng niyog para kumuha ng tuba. At di niya akalain, sa pagtingin niya sa babae na nakaupo, ay wala na ito sa kinaupuan niya. Nilingon-lingon pa raw ito ng tatay niya, pero hindi na raw ito nakita. At nagtaka raw ang tatay niya at nagpatuloy lang raw sa pag-akyat ang tatay niya. Pero nakailang hakbang pa lang raw ang tatay niya ay may biglang humila sa kanya na isang babae. At napasabi raw ang tatay niya, "Animal kang bayana ka." Kung sa Tagalog pa, "Animal kang babae ka." At kahit kapit na kapit ang tatay niya sa puno, ay nahulog pa rin ito dahil malakas raw ang pagkahila ng babae sa tatay niya. Dahil sa galit ng tatay niya, tumayo agad raw ito at hinugot ang itak na nasa tagiliran nito para tagain ang aswang. Pero nawala raw ito bigla at nagtago raw ito sa mga puno. Kaya ang ginawa ng tatay niya, yumuko at lumuhod ang isang tuhod at ang itak ay ibinaon sa lupa. Ilang sandali ay kitang-kita ng tatay niya na papalapit ang aswang sa kanya. Pero alam na ng tatay niya na hindi yun ang aswang, na isa lang yung anino. Dahil ang mga aswang raw ay may kakayahan na mag-orasyon ng panlinlang sa mga mata ng mabibiktima nito. Ang akala mo ay nasa harap mo na ito, pero ang totoo ay nasa likod mo lang pala ang aswang. Dahil maliwanag pagsinat ng buwan sa panahon yun, ginamit raw ng aswang ang pang-orasyon na panlinlang. Pero wais raw ang tatay ni Rico at napangiti lang raw ito. Sabay wasiwas nito ang itak sa likod. Sabay sabi, "Hindi mo ako malilinlang. Alam kong nasa likod lang kita." At natamaan raw sa tiyan ng aswang at nakita niya ito na hiwa na tinatakpan pa ito ng aswang at dali-dali raw itong tumakas punta sa kakahuyan. Ang hindi alam ng aswang ay namumukhaan pala siya ng tatay niya. Siya pala si Aling Bibang. Kaya ang ginawa ng tatay niya, kumuha raw ito ng sanga ng lalaking papaya. At dahil may butas ito, kumuha raw agad ng tabako at ipinasok ito sa loob ng sanga ng papaya. Ito raw ang paraan para di gumaling ang sugat ng aswang. At nang nag-uumaga na, mga bandang alas 5 na ng madaling araw, ay nagpasya ang tatay niya na puntahan ang bahay ng aswang. Nang nakarating na raw ang tatay niya sa bahay ng aswang, nakita niya na nakabukas ang pinto nito. Kaya dali-daling inilagay ng tatay niya ang hinating 3 piraso na sanga ng papaya na may lamang tabako sa awang ng hagdanan. At pagkatapos ay umakyat na ito. Kitang-kita raw ng tatay niya na nakaratay ito sa kwarto. At naging tao na raw ito. Nang nakita raw nito ang tatay niya, ay bigla raw itong nagsalita. "Patawad ka na. Sana'y mapatawad mo ako. Paglingin mo na ako. Pangako di na kita gagambalain. Ito ang lanay pahid na sa sugat ko." Pailing lang daw ang tatay niya. Sabay sabi, "Aling Bibang naman oh, kasalanan mo yan. Kung sakaling ako ba ang napatay mo, wala na sana ako ngayon. Patay na sana at kinain mo na. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Diyan ka na nga." Yan raw ang sabi ng tatay niya. At umalis raw agad ito. Nang sumikat na raw ang araw, ay nabalitaan na lang raw ng tatay niya na may nakakitang ibang tao na si Aling Bibang ay nakita sa kwarto na may hiwa ang tiyan nito. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento.
Sana nagustuhan ninyo. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng aking taga-subaybay na si Ira 130. Nagtitinda ng mga ulam ang nanay niya araw-araw